Genesis chapter 12, mula po verse 1 hanggang verse 3 ay ganito po ang ating matutuhayan sa araw po na ito. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, your father's household, to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and will be a blessing. I will bless those who bless you. Curse you, I will curse. And all people of the earth will be blessed through you." Ito po yung panahon na tinawag po ng Diyos si Abraham, na siya po ay pinaalis sa kanyang bayan at bibigyan siya ng Diyos ng kanyang sariling lupain at pinangakuan siya ng Panginoon ng kanyang pagpapala na lahat ng tao sa kanya ay magpapala. Dakilang Diyos, sa araw po na ito, we open our hearts before you. We open our spirit before you today. Lord, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, punin mo po ang aming puso, ang aming kalooban, that today, God, the God of Abraham, who blessed him, who fulfilled the promise in the life of Abraham, Lord, we believe you are the same God who will able to fulfill your word today. We are so excited, O God, today. In the name of Jesus, there will be life to be changed, God. There will be life to be blessed, Lord. Salamat po na maraming ngayong umaga because we believe matapos namin mapakinggan ang mensaheng ito, our life will never be the same again. Oh, kaya. We praise you, Jesus. We bless you today. Salamat po na maraming ngayong umaga. Ikaw lamang po ang aming itataas sa dadakilain sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Bali na po at magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong aralin ngayong umaga ay pamamagatan nating Abraham loved God and promised him a territory. Sa wikang Tagalog, minahal ng Diyos si Abraham at pinangakuan siya ng lupain. Naniniwala ba kayo ngayong umaga na ang Diyos ni Abraham ay pareho ding Diyos sa araw na ito? Naniniwala ba kayo ngayong umaga na yung Diyos ni Abraham kaya rin kayo bigyan ng lupain ngayong umaga? Meron bang nananalangin ngayong umaga ng territory? May nangingi ba sa Diyos ng lupain ngayong umaga? Pakinggan po natin ang mensahe ito sapagkat naniniwala po ako kung wala pa po kayong titulo na nakalagay sa inyong pangalan, manampalataya na kayo. Amen! Manampalataya na tayo sapagkat ang pangako po ng Diyos na ito ay hindi nagbabagong Diyos. He is the unchanging God. At ang Diyos na nangako na ito kay Abraham ay magagawa po niya ito sa ating mga buhay. Okay? Sino nga ba ang Diyos ni Abraham? Ano ang kaibahan ng Diyos ni Abraham sa ibang mga Diyos? Hindi pa ako magme-mention ng mga pangalan ng relihiyon, pero siguro naman naiintindihan nyo. May mga Diyos sila, na ang Diyos po nila ay mapaghiganti. Alam niyo ba yun? Their God, may mga Diyos po mundong ito na lagi naghihiganti. Diba? Kaya ang tawag nila sa kanilang paniniwala, pag may ginawa ka na hindi maganda, may kapalit agad. Ang tawag doon ay karma. Yeah? That is the God of other people. Nang Diyos nila palagi naghihiganti. May Diyos naman po na kanilang Diyos ay palaging nasa gera, palaging nasa labanan. Kaya pag sila daw ay pumatay, paalang-alang sa kanilang paniniwala, pupunta sila sa paraiso. Pero pansinin po ninyo, pagdating sa Diyos na itinuturo ng Biblia, ang kaibahan niya sa lahat ng Diyos, He is a loving God. Kaya ang Diyos ng mga Kristiyano ay mapagmahal na Diyos. Sabi natin, mapagmahal na Diyos. Ang Diyos ni Abraham, sabi ng 1 John chapter 4, verse 7 and 8, the God who called Abraham is a God of love. Dear friends, let us love one another. Sabi natin, love one another. Sabi ni John, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God,
because God is love. Sabi natin, ang Diyos ay pag-ibig. Mga kaibigan, mga kapatid, yan ang hindi kayang tularan ng ibang Diyos sa mundo ito. Yan hindi kayang tularan ng ibang uri ng paniniwala, sapagkat saan man tayo pumaroon, ang ipinakikilala nating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Naniniwala ba kayo? Ang ating Diyos ay pag-ibig. God is love. At kung pinag-uusapan ng Diyos, ang dapat pag-uusapan palagi, yung kanyang katangian, ng kanyang katangian palagi ay pagmamahal. Yung kanyang katangian palagi ay pag-ibig. God is love. Kaya ang sabi nga rito ni John, whoever does not know God, because, sabi rito, whoever does not love pala, does not know God. Ang sino mang hindi umiibig, hindi kilala ang Diyos. Liwanag ba ngayong umaga? Pag ang isang tao ay hindi umibig, ito ay palatandaan na hindi niya kilala ang Diyos. Ang tinuturo ng banal na kasulatan na ito, ang Diyos natin ay pag-ibig. Pag-ibig. Di alam ba kasunod, ano? Ang Diyos po ay pag-ibig. Diba? Ang Diyos natin, kaya kapag may tao na hindi umiibig, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi niya kilala ang Diyos. Kasi ang pinaka-sumatotal na katangian po ng Diyos, siya po ay Diyos ng pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. 1 John 4:16, and so we know and rely on the love of God for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Ang ganda po sa Tagalog, sabi, ang sino mang nabubuhay sa pag-ibig, ang sabi rito ay nabubuhay na kasama ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay may pag-ibig, ibig sabihin mayroon tayong Diyos. Lahat nga ng nagpipib-ibig, di ba? Pip-ibig ang tawag nila ngayon. Lahat nga na may pag-ibig, magsabi ng amen. Kaya nga pip-ibig di ba? Sa panahon na dapat nating maunawaan, ito ang nagpapaunawa, ito ang nagpapakilala na mayroon tayong Diyos. Kapag tayo po ay mayroong pag-ibig. 1 John chapter 3 verse 1, see great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that we are. Sabi rito, mga kaibigan, mga kapatid, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ito, dapat umaapaw sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi, ang Diyos ay pag-ibig. Baka ba may pag-ibig yung katabi niya? O makatuod lang. Kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, ang kaya lang umibig ay yung mga taong may Diyos ng pag-ibig. Hindi natin kayang umibig kapag wala tayong Diyos ng pag-ibig. Sapagkat mismo ay Diyos ng pag-ibig. Di ba? Kaya ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Kaya kapag ang isang tao ay nabubuhay na kasama ng Diyos, nabubuhay siya ng may pag-ibig. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Diba? Yan yung magiging kakaibahan natin sa mga taong nasa mundo. Yan ang magiging kakaibahan natin sa mga hindi sumasampalataya. Because the character of God Himself is love. Di ba? At gaano katindi ang pag-ibig na ito ng Diyos. Kailan tayo minahal ng Diyos? Romans chapter 5 verse 8, God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo po ay makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Nung tayo po ay nagsisinungaling pa, minahal na tayo. Amen! Nung tayo nagtutungits pa, minahal na tayo ng Panginoon.
Parang ayaw nung iba. Nung tayo nagbibinggo pa, minahal na tayo ng Diyos. Nung tayo naglalakinain pa, minahal na tayo ng Diyos. Nung anuman ang kasalanan na pinaggagawa natin, anumang karumihan na mayroon tayo, anumang kasamaan, sabihin mo na lahat ng kasamaan, ang Diyos na ito tinanggap tayo at minahal. Hindi katulad ng ibang mga paniniwala na kailangan magpakabuti ka muna bago mo maranasan ito. Pero ang Diyos po kay kaiba, makasalanan pa lang tayo, marumi pa buhay natin, wala tayong kinabukasan, walang kwenta buhay natin, pero ang Diyos na ito naglaan na ng kanyang buhay. Idinipa niya ang kanyang kamay sa krus, sapagkat ikaw, ako, tayong lahat ay mahal ng Diyos na ito. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo na kayo po'y mahal ng Diyos? Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Can you imagine kung gaano kalaki ang Diyos na ito? Diba? At ang Diyos na ito ay magagawa niya ang pinakamabuti para sa atin. How God expressed His love for us. Paano ipinadama ng Diyos na ito ang kanyang pag-ibig sa atin? Sabi ng Roma Kapitulo 5, talatang 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay makasalanan pa, samantalang tayo po'y napakarumi pa, samantalang tayo nasa gitna ng pagkakasala, ibinigay na ng Diyos ang kanyang buhay sapagkat naniniwala siya, mababago tayo. Naniniwala siya, isang araw magbabalik loob tayo. Naniniwala siya na may mabuting bagay na mangyayari sa atin sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos. God demonstrated His love for us while we were yet sinners. Sa panahon na tayo po'y walang pag-asa, sa panahon, bakit tayo minahal ng Diyos nung tayo makasalanan pa? Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo po'y manatili sa lusak ng kasalanan. Ayaw po ng Diyos na tayo po'y patungo sa lugar ng pagdurusa. Kaya inibig niya ako, inibig niya kayo, inibig niya tayong lahat sapagkat gusto ng Diyos maranasan natin ang kanyang kaligtasan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Alam niyo ba kung anong kahulugan ng pag-ibig ng Diyos? Love is doing what's best for another, no matter what it costs you. Nung minahal tayo ng Diyos, inisip niya ang kabutihan natin. Tama? Nung minahal tayo ng Diyos, tinignan ng Panginoon ang makabubuti sa atin. Walang kwenta kahit ang buhay niya ibigay niya dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa iyo. In our practical application, sa ating pong pangkaraniwang buhay, masasabi din natin ng isang ama na nagmamahal sa kanyang pamilya, naniniwala ba kayo? Handa niyang isakripisyo ang lahat ng bagay. Di ba? Yung nanay na nagmamahal sa kanyang anak, hindi bali na maglakad na malayo, may bibigay lang na pamasahe sa kanyang anak. Yung mga magulang na talaga namang pag pumupunta ng handaan, hindi na nila kainin yung kanilang pagkain, babalutin na lang. Yeah? Bali na yung kanilang anak. Di bali mapahiya sila. Why? Because love is doing what's best for another, no matter what it costs you. Ang isang tao na nagmamahal, handa niyang ibigay lahat ng bagay sa kanyang minamahal. Nandyan pa ho ba kayo? Naalala niyo ba yung kinuwento ko sa inyo minsan na isang babae na napakapangit ng kanyang mukha? Di ba? Na yung kanyang mukha na yon ay napakapangit at dumating yung panahon na yung kanya nag-iisang anak ay pumasok sa paralan at ang batang ito kinakahiya niya yung kanyang ina sapagkat ang pangit ng nanay niya. Diba? At alam po ninyo, dumating po yung panahon na pag yung pong bata ay aakyat sa entablado sapagkat magaling yung bata, sinasabi niya sa nanay niya, "Nay, huwag ka na pumunta. Yung iba na lang po ang aakyat sapagkat ikinakahiya niya kanyang ina." Alam po ba ninyo na hanggang dumating po yung panahon na kapag tapos ang batang ito, nakahanap ng magiging asawa, hindi niya po pinakahilala yung
kanyang ina na ikinakahiya po niya palagi. Pero isang araw, dumating po yung panahon, nag-asawa na po siya. Hindi niya isinama sa bahay yung kanyang ina sapagkat ikinakaya niya na hindi nga pinakilala sa kanyang napangasawa sapagkat hiya siya, napakapangit ng kanyang ina. Pero lambanin niyo, isang araw, dumating po yung panahon, nagkasakit ang nanay na ito. Hindi na siya dinadalaw ng kanyang anak sapagkat ikinakahiya nga ang nanay na ito. Gumawa po ng sulat ang nanay na ito. At nung nabalitaan na patay na po yung nanay, saka po pumunta itong anak na ito. At doon niya nalaman kung bakit pumangit ang mukha niya. Anak, sabi niya, sa napakahabang panahon, ngayon ko lang sasabihin, at siguro tamang panahon na malaman mo ang katotohanan kung bakit ganito kapangit ang mukha ng iyong ina. Sabi niya, hindi ako nagdaramdam na ako ikinahiya mo sa loob na napakahabang panahon, sabi ng ina. Pero ikaw ay, ako'y kailangan umalis para maghanap buhay. Sapagkat hindi ko nais na ikaw ay mamatay, ako ay mamatay na kasama mo sa gutom, sabi niya. Pero alam mo ba, anak, araw-araw ginagawa ko yun. Nating madaling araw ako umalis para maghanap buhay. Nakaready na yung dede mo doon sa may ulunan mo na pag nagutom ka, aabutin mo at iti. Habang ako naghahanap buhay, panatag ang aking kalooban. Pero nagulat ako, anak, isang araw sa madaling habang ako'y naghahanap buhay, sa pamilihan, merong nasusunog na tahanan. At nung napagtanto ko, bahay natin ang nasusunog. Pinigilan ako ng mga tao para kunin. Ngunit anak, sabi niya, hindi ko kayang pigilan ang aking sarili na narinig ko na umiiyak ka. Kaya kahit pabagsak na lahat na nandoon, sabi niya, hindi ko kayang tisin na mamatay ka sa gitna ng apoy. Sabi niya, pinipigilan man ako ng mga tao, ako'y nagmadali na pumasok at paglabas ko, tumama sa akin ang isang malaking apoy. Ito nangyari sa mukha ko. Ang mukhang ito, anak, ay pumangit dahil sa pagliligtas sa iyo. Mga kaibigan, mga kapatid, ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos na ito. Hindi alintana kung ano magiging kapalaran, hindi niya magiging alintana kung ano magiging kabayaran. Di ba? Ang sabi nga ng ating aralin ngayong umaga, love is doing what's best for another no matter what it costs you. Ang isang tao na nagmamahal, love. Sabi nga natin, ang taong nagmamahal, handang magsakripisyo sa kanyang minamahal. Hello, nandiyan po ba kayo? Marami tayong mga kwento. May kanya-kanya tayong karanasan. Yung sinasabi ko kanina, yung mga tatay, alam nyo ba, na maraming mga tatay, hindi na nagmerienda, lang maiuwi din ang pamilya. May mga nanay na nagtitiis para lang may maiuwi sa kanilang anak. Why? Iniisip nila ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ganyan-ganyan ang kaukulan ng pag-ibig na itinuturo ng Diyos sa atin. At ano ang sakripisyo na ginawa ni Jesucristo? Ang sakripisyo na ginawa ni Jesus, hindi gutom. Ang sakripisyo na ginawa ni Jesus, hindi paglalakad. Ang sakripisyo na ginawa ni Jesus ay kakaiba. Idinipa niya ang kanyang buhay dahil ikaw ako, mahal ng Diyos na ito. Pwede bang ngitian na, humanap kayo ng kapartner? Pwede bang tayo tumayo? Humanap po kayo ng kapartner, humarap lang po kayo. Humanap po kayo ng kapartner. Yan, harapin po ninyo, sabihin nyo sa kanya, mahal ka ng Diyos. Kahit ano ka, ulitin natin, titigan nyo sa mata, sabihin nyo, mahal ka ng Diyos. Kahit ano, ang kalalagayan mo, iniibig ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mari na po tayo po. Naramdaman nyo ba ang pagmamahal ng Diyos? Diba? Kailangan mapaalalahanan tayo na kuminsan kaya tayo nanghihina sapagkat ang piling natin nag-iisa na tayo sa mundo. Ang Diyos po ni Abraham ay isang Diyos na God, Abraham is a loving God. Nalala ko yung isang lalaki, umakyat ng prayer mountain. Ang dami niyang problema. Sabi niya sa pastor na naka-in-charge sa prayer mountain, Pastor, siguro makabutin ako rito ng 1 linggo. Makabutin ako ng 2 linggo. Ang dami kong problema. At sinabi niya yon, 3 oras sila na nag-usap. Ano ba problema mo? Talagang ang dami nga niyang problema. Pagsasabi na ng problema, problema na eh.
Yeah? Ang dami! Pero isang madaling araw, pangalawang araw pa lang yata sa Prayer Mountain, madaling araw, kinatok din niya yung pastor. Pastor! Sabi niya, bakit? Bakit madaling araw pa kumakatok ka na? Pastor, uuwi na ako. Sabi niya, bakit? Tinugon na ba ng Diyos lahat ng panalangin mo? Hindi pa, pastor. Pero bakit uwi ka na? Sinabi ng Diyos, mahal niya ako. Diyos, mahal niya ako na panatag ang kalooban ko. Alam kong may problema ako. Pero alam ko rin na sa dami ng problema ko, dahil mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos nagpapalakas ng ating kalooban. Ang pag-ibig ng Diyos nagbabago ng ating buhay. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos nagpapalayas ng mga takot natin sa buhay. Sabi nga ng 1 John chapter 4, there is no fear in love, but perfect love casts away fears. Kapag nadama natin, naramdaman natin ang pag-ibig na ito, ang pag-ibig na ito ang magpapalayas sa lahat ng takot natin sa buhay. Hayaan po niyo sa susunod, tatalakayin po natin na mas malawak pa. Kaya nyo ngayong umaga, minsan pang sasabihin ko sa inyo, sabihin natin, love is doing what's best for another. Meron tayo, di ba? Love is doing what's best for another. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-ibig po ay nag-iisip kung ano ang makabubuti sa atin. Who is this God of Abraham? Jesus' word show that God is love. Si Jesucristo mismo, ipinakilala niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang Diyos ay pag-ibig. Matthew chapter 5, 43 to 48, you have heard that it was said, love your neighbor, hate your enemy. But I tell you, love your enemies. Sabihin mo nga sa katabi, love your enemies. Ang sabi ng kasabihan, ibigin mo ang iyong kapwa, magalit ka sa magalit mo. Pero sabi ng Diyos, I tell you, love your enemies. Pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Mga kaibigan, ang magiging kaibahan natin sa anak ng dyablo, sa anak ng kadiliman, kapag natutunan nating ibigin ang ating mga kaaway. Nandyan pa ho ba kayo? Madaling ibigin yung mga taong kaibig-ibig. Tama? Nandiyan pa ho ba kayo? Madaling sa kaibig-ibig. Lalo kung cute, guwapo, maganda, nandun yung attraction, madaling umibig. Pero napakahirap umibig sa taong hindi kaibig-ibig. Pero doon natin na alalaman, ito ang palatandaan na nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kapag kaya na nating ibigin yung ating mga kaaway. Kapag kaya na nating ibigin yung mga sumasalbahe sa atin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, mamuhi ka sa iyong mga kaaway. Ngunit ang sabi ko, sabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway, ipanalangin mo ang mga umaalipusta sa iyo para makilala nila na ikaw ay anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Si Barnabas tinatawag na son of encouragement. Why? Magpagpalakas, son of encouragement. Si Santiago at si Pedro ay tinatawag na son of thunders. Amen, the son of thunders. Ano ba ibig sabihin, pastor, ng son of thunders? Matanda na ba? Hindi ho. Maiingay kasi sila. Baka nga tatay nila nagtrabaho sa planta. Maingay. Kaya son of thunders. Yung tao, nakikilala ayon sa pangalan ng kanilang mga magulang. At nakikilala tayo na anak tayo ng Diyos kapag nakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya ang sabi rito ng Panginoon, nung tayo po ay minahal ng Diyos, hindi nagtangi ang Panginoon.
Minahal tayo ng Diyos at ang Diyos na ito ay nagmamahal sa lahat ng tao. Ba? Naalala nyo, sabi nga ng Panginoon sa banal na kasulatan, mayroon bang tinanggihan ng Diyos na lumapit sa Kanya? Wala. Lumapit si Bartimeo, tinulungan ng Diyos. Lumapit si Zaccheo, tinulungan ng Diyos. Lumapit si Mateo, inibig pa rin ng Panginoon. Nagkasakit yung biyanan ni Pedro, pinagaling pa rin ng Panginoon. Lumapit yung kapitan ng Romano, hindi naman Udyo, tinulungan pa rin ng Panginoon. Why? Ang Diyos na ito'y tumatanggap ng lahat ng klase ng tao. Maiksi nga lang ang oras, pero sa devotion ko na po ituturo sa inyo, even Cornelius, sa Acts chapter 10, di ba? Makikita natin, nagpakita ang Diyos kay Pedro ng pangitain. Sabi, Pedro, kumatay ka. Sabi ng Panginoon, hindi ako kumakain yan, bawal sa amin yan. Pero sabi ng Diyos, matutunan mong ang nilinis ng Diyos ay malinis na. At maya-maya may kumatok na isang tao galing sa tahanan ni Cornelius at ang sabi ng Diyos, bukas na ang ebanghelyo sa mga hintil. Anong ibig sabihin nito? Wala pong itinatangi ang Diyos na ito. Yan ang maganda. Amen. Hallelujah! Sabihin mo nga katabi, mahal ka ng Diyos. Kahit ano ka pa man. Dagdagan mo, kahit ano ka pa man. Naniniwala ka kayo ron? Mahal tayo ng Diyos kahit tayo. Kaya malaking bagay ang face mask na yan. Ang nangyayari ngayon, pantay tayo. Hindi na pinag-uusapan dyan ngayon kung tabing ilong mo. Hindi na pinag-uusapan dyan kung itsura ng bibig mo. Salamat, may face mask. Ano lang, nagkakatalo na. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Minahal tayo ng Diyos. Diba? Hindi nagtatangi ang Diyos na ito. Diba? So the words of Jesus is teaching us about love. The action of Jesus. The action shows that God's love. Si Jesus din po, sa kanyang mga kilos, sa kanyang turo, ipinakita ang Diyos na ito ng pag-ibig. Natatandaan nyo ba, may mga ketong na lumapit kay Jesus, sabi sa kanya, Lord, kung kalooban mo, gagaling kami, gagaling kami. Alam nyo ba, ibig sabihin ng kultura ng mga may ketong? Ang isang taong may ketong, hindi pwedeng lumapit sa mga maestro. Hindi pwedeng lumapit sa mga guro. Hindi pwedeng lumapit sa kaninong tao. Kapag ang isang tao ay napatunayan na may ketong, doon na siya sa kuweba. Malayo pa lang nga sumisigaw, unclean, unclean. Pare mga tao tumatabi, napakarumi. Pero may ketong kay Jesus, sabi niya, Lord, kung kalooban mo na ako'y gumaling, gagaling ako. Ano sabi ni Jesus, tumabi ka, lumayo-layo ka, hindi. Ang sabi ni Jesus, kalooban ko gumaling ka. Nung oras sa iyo mismo, ang taong yun ay pinagaling ng Diyos. Naniniwala ba kayo ngayong umaga na anumang karamdaman natin, kaya tayong pagalingin ng Diyos? Kaya ngayong lalaki, sinabi niya, kalooban kung gumaling ka, nag-iisa pa siya noon, 10 po sila. Habang sila naglalakad, nakita niya, wow, ang kinis, para na ako nag-glutathione, di ba? Para na ako nagkaroon ng gamot, nakita niya, bumalik siya. Ano sabi ni Jesus? Di ba 10 kayo? Bakit isa lang ang bumalik? Kapatid, wala pong itinatangi ang Diyos. Tayong lahat, anuman ang ating katangian, may sakit man tayo o wala, isang bagay lang tiyak ngayong umaga, the words of Jesus shows that our God is a God of love. The action of Jesus shows that God is love. And finally, even the death of Jesus shows that God is love. Amen! Hanggang kamatayan ni Jesucristo, ang dala-dala pa rin ni Jesus ay ang pag-ibig ng Ama. Bakit namatay si Jesus sa krus? Hindi po dahil trip lang niya namatay siya, dahil mahal niya tayong lahat at gusto niya ipadama sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Romans chapter 5 verse 2, God demonstrated His own love for us while we were yet sinner. Christ died for us. Ephesians 5, to walk in this way of love, just as Christ loved us and gave Himself to us as a fragrant offering and sacrifice to God. Kung tayo daw po pag-ibig ng Diyos
marapat lang mabuhay tayo ng may pag-ibig. Hello! Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many." Naparito ang anak ng Diyos, hindi para paglingkuran. Naparito siya para ibigay ang kanyang buhay, para ikaw, ako, tayong lahat, makaranas ng kaligtasan ng Diyos. John 15 verse 13, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend." Mga kaibigan, wala pong higit sa pag-ibig na ito ng Diyos na iyalay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Diba? Meron ba ritong kaya mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan? Maaaring tayo hirap, pero si Jesus ginawa niya. Bakit? Sapagkat tayo ay mga kaibigan ng Diyos. Naniniwala ba kayo ngayong umaga, kaibigan kayo ng Diyos? We are the friends of God. Diba? Because God is a God of love. This is the God of Abraham. At kung titignan natin, Roman numeral number 2, Abraham loved God. Nung makilala ni Abraham ang Diyos ng pag-ibig na ito, naniniwala ba kayo, inibig po ni Abraham. Minahal po ni Abraham. Abraham loved his God. Nagmamahal ba kayo sa Diyos na ito? Paano ipinakita ni Abraham ang pag-ibig na ito sa Diyos? He believed on the word of the Lord. Naniwala siya sa pag-ibig ng Diyos. Sinampalatayanan niya. Abraham loved God. Di ba? Number 2. Roman numeral number 2 natin. Roman numeral number 2. Okay. Abraham loved God. Minahal ni Abraham ang Diyos na ito. Paano ipinakita ni Abraham ang kanyang pagmamahal sa Diyos? Pinaniwalaan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos sa kanya? Sabi niya, umalis ka sa bahay ng nanay at tatay mo. Bakit? Sila po noon ay nakatira sa Haran. Si Abraham po ay anak ni Tera, o sa Tagalog, Tare. Ewan ko nga ba't ganon? Sa Ingles, Tera. Pero sa Tagalog, Tare. Parang, di ba? Binabaliktad lang di ba? Sa Ingles ay Bartolomeo. Sa Tagalog ay Bartimeo. Diba? Diba? Yung Bartimeo, ang tatay niya ay si Timeo. Mga pangalan nila Si Tare or Tera, isang tribal leader. Nung nakatay si Tare, Abraham could take over to be the tribal leader. Madali para sa kanya na maging pinuno. Why? Siya ay panganay sa kanilang angkan. Pero dumating ang tawag ng Diyos sa kanya, huwag mong tignan yung pamana ng tatay mo. Ang tignan mo, yung pamana ko sa iyo. Naniniwala ba kayo, mas magandang plano ng Diyos kaysa plano ng tao? Kay Abraham, piling ng tatay mo, at ipagkikita ko sa iyo ang isang malaking lupain. Gagawin kitang ama na maraming mga bansa, at sa pamamagitan mo, lahat ng bansa ay mananagana. Mga kaibigan, mga kapatid, ayan, yan na. He believed on the word of the Lord. Naniwala siya. Pangalawa, hindi lang siya naniwala, sinunod niya ang tinig ng Diyos. He obeyed the word of the Lord. Pag tayo po ay nagmamahal sa Diyos, ang unang makikita sa atin, naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Pag nagmamahal tayo sa Diyos, ang pangalawang ginagawa natin, sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen! At ang pangatlo na ginawa ni Abraham, he began his journey by leaving Haran. Umalis siya sa Haran, sinunod niya ang Panginoon. Anong nangyari kay Abraham nung siya'y minahal niya ang Diyos? Alam mo unang ginawa ng Diyos sa kanya? Roman numeral number 3. Pero na ba tayo? Roman numeral number 3. He gave him a land. Mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo po ay naglingkod sa Diyos na ito yung aking pangunang pananalita kanina, pag tayo po ay naglingkod sa mapagmahal na Diyos na ito, maniwala po kayo, magkakaroon po kayo ng lupa. Hello? He gave him a land. Di ba? Binigyan ng Diyos ng lupa si Abraham. Maaring manahin niya yung kanyang pagiging tribal leader.
kay Tera, ang kanyang teritoryo maliit lang. Pero alam nyo gaano kalaki binigay ng Diyos kay Abraham? Kanaan ang ibinigay ng Diyos. The promised land. Pinangakuan ng Diyos si Abraham ng malaking lupain. Maraming tao, sinasabi nila, wala kang lupa. Hanggang mamatay, doon ka nalang magkaroon ng lupa. Tatabunan ka ng lupa. Kawawa yung iba. Ngayon po, dahil sa COVID, hindi na natabunan ng lupa. Giniling pa. Yeah? Pero mga magulang, mga kapatid, kapag panataya sa Diyos ni Abraham, sinunod natin ang Diyos ni Abraham, minahal natin ang Diyos ni Abraham, sasabihin ko po sa inyo, bago niyo pikit ang inyong makapatungo sa kamatayan, magkaroon kayo ng lupa nakalagay ang titulo sa pangalan ninyo. Naniniwala ba kayo ron ngayong umaga? Yan ang unang pangako ng Diyos kay Abraham. God gave him a land. Ang sabi ng Psalms chapter 2, verse 8, as of me the nations, I will give you as inheritance, as possession. Mga kaibigan, ang lahat ng langit at lupa pag-aari ng Diyos. Naniniwala ba kayo na lahat ng lupa pag-aari ng Diyos? At ibibigay ng Diyos ang lupa kanino niya mamaibigan? Yan. Nakalagay yan sa banal na kasulatan. And those are the blessing, those who are connected to Father Abraham. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Yan ang pangako ng Diyos sa mga may tatay. Those who are connected, we are blessed with land. Magkakaroon ka ng lupa. Meron bang nananalangin dito ngayong umaga na magkaroon ng lupain? Maring sabihin natin ngayong umaga, parang napaka-imposible. Gusto ko sabihin sa inyo, lupa pag-aari ng Diyos. Si Abraham po nang sumunod sa Diyos, 75 years old. Meron bang 75 years old dito na wala pang titulo ng lupa? Mapalad kayo, wala pa ngayong 75. Pero kung ngayong umaga, ang Diyos ni Abraham ay sasampalatayanan ninyo at kayo susunod sa Kanya at naniniwala kayo na magkakaroon din kayo ng lupa, itaas yung inyong kamay, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, naniniwala ko ng mapagmahal na Diyos ni Abraham, pinamanahan siya ng lupain at magagawa mo rin, pamanahan kami ng lupain sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Those who are connected, those who have fathers, palagi pong mayroong mana sa kanila. Di ba? Katulad sa amin na magkakapatid, di ba? Namatay yung aming mga magulang dahil may pamana yung magulang namin. Hindi namin kailangan mag-strive. May tulo ng lupa. Yun, last year na benta na. Di ba? Ang saya pala pag nakakabenta. Mga kaibigan, mga kapatid, ganyan tayo kapag may tatay tayo sa spiritual. If we are connected with fathers, if we are connected to our spiritual fathers, kung mayroon pong lupa yung magulang, naniniwala ba kayo ipamamana yan sa anak? Ano ang kaibahan ng blessing ng mga taong may connection sa walang connection? Yung mga Kristiyano na walang connection, they are blessed only by rewards. May natin by rewards. Ano yung rewards? May nagawa kang mabuti, may blessing na darating sa'yo. May nagawa kang mabuti, may blessing na darating sa'yo. But if you are connected, if you have fathers, kung meron kang tatay, maniwala ho kayo, yung anak ni Lucio Tan, kahit hindi pumasok, may allowance yun. Naniwala kayo? Yung mga taong walang tatay na katulad ni Lucio Tan, kailangan kumayod araw-araw. Kailangan bilangin. Yung anak ni Lucio Tan, pag pumasok may sweldo. Pero kahit hindi pumasok yung may pera pa rin. Bakit? Anak siya ni Lucio Tan. Tama? Tayo po'y anak ng Diyos. If we are connected with our spiritual Father, with our Heavenly Father, we have spiritual fathers, we are connected with Him. Mga kaibigan, mga kapatid, kung ano man ang kanilang inheritance, ano man ang kanilang parte, maniwala po kayo, lahat ng parte na yan mapapasa atin ngayong umaga. Palakpakan nga natin ang Panginoon. There are two kinds of children in the kingdom. Sabi natin, two kinds of children in the kingdom. Ang Thailand ay tinatawag na kaharian. Naniwala ba kayo? Thailand is a kingdom ruled by monarch. Ibig sabihin ng kingdom, hari ang namamahala. There are two kinds of people in Thailand. Those who are children of the kingdom and those who are children of the king. Malaki po ang pagkakaiba nun.
The children of the Yung children of the kingdom kailangan kumayod para mabuhay. Yung child or children of the king, kahit tumihaya yan maghapon, dahil tatay niya yung hari, hindi yan magkukulang na mabuting bagay. Kung yan ay next in line nga, magulat ka sang araw, pag namatay yung hari, yan pa maghahari. Why? Minamana nila yan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ni Abraham ay may pamana. Ang ating Diyos ay may pamana. If we are connected properly to this God, merong lupa na pangako ang Diyos sa atin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Number 2, the second promise of God in the life of Abraham, God fulfilled the promise to Abraham. He gave him a land. Number 2, He gave him a descendants. Sabi natin, descendants. Pinangakuan siya ng Diyos ng lahi. Diba? Isang araw, sabi ni Abraham sa Diyos, Lord, ani ko mga blessing na meron ako. Ang magmamana lang yan yung katulong ko si Eleazar. Diba? Hindi ho yan yung tumatakbong senator, ha? Si Eleazar, yung alalay ni Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, no, Abraham, hindi kailanman magmamana ang iyong alipin. Ang magmamana, manggagaling sa iyong katawan. After 25 years, lumabas si Isaac. Makalipas ang ilang panahon, lumabas si Jacob. Nang lumabas si Jacob, naglabasan ng kanyang mga anak, dumami ang lahi ni Abraham. Halos lahat ng tao sa Middle East, they recognize Abraham as their father. Why? Lahi ni Isaac, lahi ni Ismael, Abraham became father of many nations. Kung tayo po'y susunod sa Diyos, ang sinasabi ng Diyos, dadami ang lahi natin. Walang magiging baog sa pamilya natin. Tayo ay pagpapalain ng Diyos. Alam niyo bang ibig sabihin ng mga anak? Hindi ang mga anak ay pahirap na buhay, ang mga anak ay kayamanan. Hello, nandiyan po ba kayo? Kami po ay siyam sa pamilya. Ako po ay pangsyam. Napakapalad ko po. Matatanda na sila, bata pa ako. Pangsyam ako. Yeah? Yeah? Ang saya ng maraming mga magkakapatid. Amen? Para sa gano'n, no? Kami po siyam, kami ang saya. Pag nagkita-kita po kami, ang sasaya namin. At ang tinatawag na kayamanan. At kapag tayo po susunod sa Diyos, yayamanin tayo ng Diyos na maraming mabubuting bagay. God is promising us inheritance. God is promising us descendants, hindi mawawala ng lahi. Diba? Habang buhay tayo, maglilingkod tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang pinakamasarap na pangako ng Diyos kay Abraham, He gave him a land, He gave him a descendants, ang panghuli na blessing ng Diyos kay Abraham, he became a blessing. Sabi natin, he became a blessing. Anong ibig sabihin? Sabi ng Diyos, I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And wherever you go, all nations will be blessed because of you. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sarap ng buhay natin na maging blessing tayo sa iba. Nandiyan pa ba kayo? Pag kayo po'y blessing sa iba, marami magmamahal sa inyo. Pag kayo po ay naging pagpapala sa iba, hindi pag nakita, ito na naman taong to, mabigat to. Hindi. Pag nakita nila, alam nila pagpapalain kayo, iba yung buhay ng mga taong pinagpapala. Alam niyo, minsan naranasan namin mag-anak, pumunta lang kami sa tindahan, walang tao. Pagdating namin, mamaya puno na. Why? We are a blessing. Saan tayo pumunta? Pinagpapala tayo ng Diyos. Wherever we go, we are serving as a blessing of God. Before you become a blessing, you are blessed first. Tama? Hindi ka pwede maging blessing na hindi ka pinagpapala ng Diyos. So once you become a blessing, it becomes, why? You become a channel of blessing to other people. Nagagawa mo ng tumulong sa tao. Nagagawa mo na magpalakas sa tao, pinalakas ka ng Diyos. Nagagawa mo na mag-abot ng tulong sapagkat pinagpala ka ng Diyos. You are to be blessed first and you become a blessing to other people. And this is the God of Abraham. Ito yung Diyos na sinasabi ko po sa inyo, na ang Diyos na mapagmahal na ito, pag inibig natin, sinunod natin, may tatlong bagay na nangyayari. He will give us a land, He will give us descendants, and what finally?
you will serve as a blessing. Before you will be blessing, you will be blessed by God first. But how? We need to love this God of Abraham. We need to love this God. We learn to live in love. Di ba? And love is doing the best. What matter the cost may be. Ang pag-ibig po ang susi ng pagpapala ng Diyos. Ito. Tayong lahat ito mayo.